ating pong tatalakayin ngayon ay It's the Physical Economy Stupid. Ito po ay isang pahayag na nauugnay sa mga ideya at pananaw ni Lyndon LaRouche, isang kilalang ekonomista at politikal na aktivista mula sa Estados Unidos. Katulad ng sikat na pahayag ni James Carville na It's the Economy Stupid, ang pahayag na ito ay naglalayong bigyang diin ang kahalagahan ng pisikal na ekonomiya sa halip na magtuon lamang sa mga pananalapi o mga pamilihan ng espekulasyon. Ayon kay LaRouche, ang tunay na yaman ng isang bansa ay hindi nakasalalay lamang sa mga transaksyong pisikal, kundi sa pisikal na produksyon ng mga kalakal at serbisyo. Mga sektor tulad ng agrikultura, industriya, enerhiya at infrastruktura. Ang pisikal na ekonomiya ay tumutukoy sa mga aktwal na proseso ng paggawa ng enerhiya at iba pang aspeto ng produksyon na direktang tumutulong sa pagpapabuti ng kalidad ng buhay at paglago ng ekonomiya sa isang bansa. Sa ganitong pananaw, ang tunay na pag-unlad ay nakabatay sa pisikal na paggawa at paglikha ng yaman, hindi sa pamamagitan o pagbabago ng mga abstractions sa financial markets. Ang pahayag ni LaRouche ay isang panawagan na dapat ituon ang mga pulisiya at diskurso ng ekonomiya sa mga aktwal na salik ng produksyon at pisikal na yaman. Sa halip na magtuon ng pansin sa mga espekulatibong pamilihan ng pananalapi na mayroong kakayahang lumikha ng mga bula o yung sabi nga hindi matibay na pag-unlad. Sa ating bansa sa kasalukuyan, nakikita naman po natin ang ating mga kalagayan ngayon, no? At batid natin na malaking magagawa ng isang mahusay na liderato, lalo na po sa paghubog ng mga programang gagawin ng lahat ng sangay ng pamahalaan. Nakita natin at naranasan ang epekto ng paglilipat ng mga nagdaang leader mula sa production economy patungo sa service economy. Maganda pong talakayin natin ito ngayon. Siya po ay hindi lamang isang akademiko at eksperto sa labor rights. Siya mismo ay buhay na patunay ng pagsisikap at paglaban sa kahirapan. Mula sa murang edad, natutunan niyang magbanat ng buto, naglalako ng isda at mani, naglalaba, naglilinis ng bahay, nagsisibak ng kahoy at nagtatrabaho sa bukid para maitawid ang pangangailangan ng pamilya. Hindi naging hadlang ang hirap sa kanyang pangarap. Kaya't habang nasa kolehiyo, nagtrabaho siya bilang isang student assistant, editorial assistant, at maging movie reviewer upang masuportahan ang sarili. Dahil sa kanyang sariling karanasan ng pagsisikap, naging panata ni Dr. Ofreneo ang paglaban sa mga ugat ng kahirapan. Bilang Professor Emeritus ng UP at dating dekano ng UP School of Labor and Industrial Relations, itinuon niya ang kanyang talino at puso sa pagsusulong ng karapatan ng manggagawa at pagpapatibay ng labor market at pagpapabuti ng buhay ng ordinaryong Pilipino. Ngayon po, siya po bilang isang first nominee ng Arise Party List, isinusulong niya ang pangarap niyang maalwan at matiwasay na buhay para sa lahat. Isang lipunang patas, makatarungan at may malasakit sa bawat manggagawa at maralita. Siya po ay isang tunay na lingkod bayan, lumaki sa hirap at patuloy na lumalaban para sa kaginhawaan ng bawat Pilipino. Narito po, napakilala ko sa inyong lahat, ang tunay na lingkod o maglilingkod sa bayan, ang lumaki po sa hirap at patuloy na ipaglalaban ang kaginhawahan nating lahat. Walang iba, ang first nominee po ng Arise Party, kundi si Dr. Rene E. Ofreneo. Magandang gabi po, Doc. Yeah, magandang gabi, Katipon, Kati, at sa lahat ng mga katipunero at katipunera na bumubuo nitong kilusang demokratiko. Opo, thank you po at isa pong karangalan, Sir Rene, no, na kayo po ay bahagi ngayon ng palatuntunan ito. And pag-usapan po natin kung ano po ba ngayon yung mga pangunahing hamon na kinakaharap ng sektor ng paggawa sa Pilipinas sa kasalukuyan at paano po ito maaaring matugunan, Prof. Well, una ko sa lahat, nais kong mag-react doon sa binanggit yung physical na aspeto ng ekonomiya. Ang tawag namin sa English yan, real sector. At
marami kaming talakayan noon ni kasamang Butch Valdez. Magkasama kami sapagkat ang isang pagkakaisa namin noon, maitayo ang isang progresibo, maunlad na ekonomiya na bibigay ng disenteng trabaho sa lahat ng Pilipino. At kaunay nito, hindi maitatatwa. Ang susi nito ay pagtatayo ng ng matibay na base ng industriya at saka agrikultura. Unfortunately, the last 4 decades, nakita po natin ang pagkaagnas ng ating industrial base. Physical po yan. Sa pag-agnas na yan, naagnas din ang mga trabaho dyan. Nagtrabaho sa Department of Labor. At naging researcher din ako sa labor market. Sabi ko, talagang, sabi ko, grabe naman ang pagkawala ng mga pabrika, pagkawala ng mga trabaho, at natuloy ang ekonomiya sa tinatawag mo kanina na financialization. Na financialization na pinaghaharian ng mga speculators. At hindi ordinary speculators na multinational. At nakita ko rin yung the last 4 decades, hindi lang pagkaagnas, pagbagsak ng ating agriculture. Dati, malakas ang ating agriculture, pero yung pong agriculture sector, dati siguro mga 1/3 to 1/2 ng economy ay nakalasalay sa agriculture. Ngayon, sa mismong estatistika ng gobyerno, ay 8% na lang ang contribution ng agriculture. At kitang-kita nyo, our agriculture, despite the fact na malawak pa rin ang lupain, despite the fact na malawak ang ating karagatan, hindi kaya magbigay ng food security to feed the people. So we have become dependent on import. Halimbawa, 5 million tons of rice last year imported. This year, sabi ng USDA, another 5 million tons. Next year, another 5 million tons. Sala-salabi ang mga problema sa agriculture na siyempre dahilan ng pagguho nito. Pero hindi po may tatatwa. At ito ilang beses namin tinanakay ni Butch noon na pagbuhat po 1970s, 1980s, 1990s to God, almost 5 decades na, Kati. Naghari sa Pilipinas ang neoliberal na pag-iisip o patakaran na isinulong ng IMF at World Bank kasama ang tinatawag nilang mga neoliberal technocrats sa ating bansa. At yung isang pinagtataka ko, bakit nagpalit-palit ng presidente, hindi nababago yung neoliberal program. Ang isang dahilan po doon, itong mga neoliberal technocrats, galing sa isang school, the School of Neoliberalism in general, mga graduate sila sa Chicago School, yung iba dyan, nariyan sa academy, pero influensyado ng Chicago School. Sabi ko, kaya tinumulan na, sa bawa yung ating NEDA Secretary, si R.C. Balisagan, nagtrabaho din. Naroon din siya kay Pinoy. So, ngayon naroon kay Bongbong. So, makita po na yung continuity. But, above all, grabe yung continuity nito, neoliberalism. At despite that, despite yung sinasabing EDSA 1 noong February 25, walang pagbabago. And the worst thing that happened na nakita ko, noong pong ini-implementa nila, sinusulong itong mga programa ng neoliberalism, deregulation, privatization, trade liberalization, import liberalization. Sa katutak ang discussion dyan, Butch. Pero nung pagguho ng in real sectors, pero
pagdating po ng turn of mga siguro millennium, noong 1990s pa, sabi ko, paano na yung mga negosyong Pilipino? Maraming negosyong Pilipino, mga kabayang Pilipino, nawala. Pero sumulpot naman, ilang malalaking korporasyon, nakita nila. Maganda pala samantalahin ang programa ng IMF World Bank. Ano yun? Import liberalization. No? Sila nang nanguna sa import. Yung kumisan hindi nagbabayad ng buwis. So ang tawag doon technical smuggling. Tapos yung privatization ng kuryente, privatization ng tubig, privatization ng health, privatization ng mga pangangailangan sa edukasyon, again, privatization ng construction, left, right, center, forward. Well, nakita nila, dito pala pwede magkamal ng malaking pera. So sila ngayon on top of all this. So, sabi ko, ba nagtagpo ang neoliberal economics dito sa, ayaw ko na magamit sana yung corporate greed, pero yun po ang pagtatagpo. So, sabi ko, sana itong mga taipa na ito na kumikita ng hindi bilyon kundi trilyon, sana mag-invest sa real sector. Paano sila mag-invest sa real sector? Napag-iwanan na tayo ng ating mga kapitbahay.